elections in the Philippines has just finished and the results are already in. So let's break it down. Welcome to the Balota Breakdown. I am one of your hosts for today. I am Gwyneth Aristo. And I am Russell Aguila. Yes, and we are both journalism students from De La Salle Dasma. So ngayon, this is one of our newest shows, ang Balota Breakdown. And I'm so excited sa pag-debut ng show na to. At pag-uusapan natin, Russell, di ba, yung mga nangyari during elections at kung ano pa yung masasabi natin sigurong kailangan nating i-look forward. Tama ba yung term ko? Parang ganun, no? Tama. Kasi ang election ay hindi nagtatapos ng May 12. Correct. Actually, may ano pa yan may mga buwan pa yan na doon mo makikita talaga yung mga after effects ng mga nangyari sa halalan. Katulad ngayon lang mismo nangyayari na nagpatawag si President Bongbong Marcos ng courtesy resignation. Hindi lang sa isa, kundi sa lahat ng cabinet officials, pati na rin yung mga presidential advisor. So, courtesy resignation means magpapasa lang sila ng resignations, pero it's up to the president kung i-approve nila. So, naniniwala ako na isa yon sa mga malaking epekto ng nangyaring halalan. Dahil kung titignan natin ang halalan, sino ang number 1? Si Bongo. Number 2? Si Bam Aquino. Tapos, number 3 is si Bato de la Rosa. Pero kung mapapansin mo, ilan lang yung nakapasok na kinandidato ni Pangulong. Bagong alyansa. Ano pa pangalan nila? Bagong alyansa sa Bagong Pilipinas? Bagong alyansa sa Bagong Pilipinas. Ang nakapasok. Pero 5 silang nakapasok. So, kung titignan natin, may mga political analysts na nagsasabi na yun daw ang pinakamalala na performance, midterm performance ng isang administration. In 5 decades. Or hindi ko lang alam kung 5 decades pero yun or 4 decades. Pero ano ba? Ito bang nangyari? Sige, to give context kasi in the day of this recording, while we're recording this show, kakabalita lang, as in kaninang umaga lang. Today lang, na yun nga, nagbigay na ng, anong tawag yung resignation? Courtesy resignation yung ibang mga cabinet secretaries ni President Marcos. So, hindi natin alam, baka habang nire-record natin to, ina-approve niya na or dinedecline, we don't know. But, I just wanted to ask, baka may alam ka dito, nangyari na ba to before? Like for other presidents, nangyari na ba na after ng election, biglang sabay-sabay nag-courtesy resignation ng mga cabinet secretaries? Kung tama yung memory ko, hindi pa siya nangyayari. Really? Kay Duterte ba hindi siya nangyari? Pinagre-resign niya din. So, courtesy resignation, isa-isa lang. That's normal. Pero hindi yung after midterm elections, sabay-sabay sila. Saka nagulat ako dito kasi, nanawagan siya ng courtesy resignation, halos lahat nagpasa. Oo nga. So, hindi ko alam kung ano yung magiging image ni Marcos after this. Kasi parang nag-utos siya ng courtesy resignation tapos umalis yung mga lahat ng kabinete niya from executive secretary. Pati yung Justice Secretary, DILG, pati si Transport Secretary si Dizon. Si Dizon. Si Mr. Dizon, nakaka-appoint niya pa lang. Umiikot-ikot kung saan-saan. Nakaka-appoint niya pa lang, umalis na rin siya kagad. Pero it's up to the president kung i-approve yung kanilang resignation. So hindi natin alam kung disappointed ba ang presidente or gusto niya pa to. We don't know yet. Kasi nakikita ko na itong courtesy resignation na to is parang resulta nung nangyaring halalan. Kasi nga sobrang naging unpopular ni President Bongbong Marcos. Kung makikita natin, talagang bumulusok yung trust rating niya before the election. And talagang lalo pa yung napatunayan nung 5 lang yung alyansang nakapasok. So imaginein mo yon, Bam Aquino and Kiko Pangilinan nakapasok. Pero kung titingnan natin yung mga survey, pasok sila. Yeah. Ngayon, si Bong Revilla and the others na natalo sa alyansa, wala. Hindi sila na kahit na nag-spend talaga sila. And ayun nga, meron pang mga ulat na 10 billion ang budget ng alyansa. Yes. And merong mga nagsasabi na nasayang yun. Kasi kahit magkano yung ibigay mo na pera sa mga tao kapag ayaw na nila sa'yo, ayaw na nila sa'yo. Lalo na with that low of a trust rating, mahirap baguhin yon lalo na when you're, kasi ang alam ko,
well, you can correct me if I'm wrong, pero itong sa balita about sa trust rating, parang a few weeks before election, talagang pababa ng pababa yung trust rating sa administration. So parang, pati kahit sa surveys before that, syempre nagulat tayo nung nanalo din yung dalawang progressives, like sila Kiko at sila Bam. Pero na kahit sa surveys, pinapakita na rin talaga na dun sa antagonists ng current administration, nagsaside ang results na nakikita sa mga surveys. Kung correct ba ako sa pagkakatanda ko. Parang ganun yung pinapakita, di ba? Tama. Pero ayun nga, hindi talaga na-predict ng survey si Kiko sa si Bam. Yeah. Yan yung yun naman yung isa sa mga, surprise tayong lahat. Na feeling ko nga after nung canvassing of votes, yung tallying, yun na yung pinag-uusapan ng lahat na nanalo tong dalawang to, especially Kiko, na hindi, during the surveys, hindi siya nakakapasok sa top 12. Oo nga, umiiyak na nga si megastar Sharon Cuneta doon sa press conference. Kasi ang sabi nga doon sa mga tao, bakit ayaw niyong iboto si Kiko? Kasi nga, sobrang baba niya sa survey. Oo. And talagang pinakamataas niya doon, 15 ba? Or what? 13 siguro? Kahit na, alam mo yon, kahit na mismong asawa niya, naapektuhan na doon sa survey. Pero nakita mo, number 5. Yeah, ang taas. And even Bam Aquino na, I think there were some surveys before the election na nakakasungkit siya ng top 12, ganyan. Pero ang taas nung tallying na ng votes, number 2. That's not, diba? That's not a joke, diba? Apakalaki ng jump sa expectation ng surveys dun sa resulta. Ito, Russell, gusto kong malaman yung opinion mo. Bakit sa tingin mo, hindi nag-match yung mga unang surveys na yan sa naging resulta ng election, at least for the senatorial side? In my opinion, tingin ko nagkamali ng target demographic ang mga survey firms. Kasi kung titignan natin, sobrang dami ng Gen Z na botante ngayon. Oo nga. Parang 18.3 million yung pagkakataon. So, let's say 63%. 63% ng mga botante ay millennials and Gen Z. And Kiko and Bam are very popular sa demographic na yun. Totoo. Kaya siguro, yun yung medyo may nagkamali rin yung mga survey firms. Yeah, I guess. Yun nga yung sinasabi ko na sobrang mahalaga yung tamang pag-target ng demographic pagdating sa mga survey. Kasi kung titignan natin sa mga university survey, laging mananalo dyan is yung mga progressive lagi. But pag titignan mo, pag nag-translate na siya dun sa talaga national resulta, walang pumapasok. Pero ngayon may nangyari. Pumasok si Bam sa si Kiko. Na very popular sa mga university surveys. Bakit? Kasi yung mga nandoon, mga botante rin. Yeah, that's true. Oo nga. Especially mga college students na yan. So for sure, mga karamihan sa kanila mga adults na. Nakapag-register bumoto. So hindi lang Gen Z, popular si Kiko sa si Bam. Pati na rin sa mga... Mas matatanda. Sa millennials. Millennials especially, millennials. And I do think, yung... Kasi for some reason, tina-target ng mga conversations about this Gen Z. Pero sa tingin ko talaga millennials eh. Una kasi sa lahat, base dun sa nakita kong post niya na 18 million plus yung Gen Z. Pero mas malaki pa rin yung millennials. And feeling ko, isa sila, yung demographic ng millennials, which is like what, 25 to 30 plus ang age range niyan. Ikaw, millennial ka, diba? Millennial. So, parang I think, yun pa yung hindi na-expect siguro na ang mga yung karamihan sa population ng millennials is also for them. Or at least, nag-appeal yung Kiko and Bam duo sa kanila. Parang ganon. Kasi kung titignan mo bakit sila nanalo, kasi let's say na marami yung nagsasawa doon sa away ng kung tawagin natin, yung tinatawag nilang team kasamaan versus team kadiliman. Oo, yun yung nag-aaway kasi sila. So wala talagang binabato kila Bam and Kiko. Maliban na lang doon sa ginawa kay Kiko nung lumabas siya doon sa vlog ni Mr. Romeo Katakutan na kumakain siya ng yung bigas ba yun? Or kanin? Or that's, what? Parang gatas na may halong
kanin. So parang normal naman na may mga ganyan pag campaign, di ba? Siraan ng pero that's ng it. Image. That's it. Pero si Bam, may nakita ka ba kahit isang parang well orchestrated na black propaganda? Wala. Kasi ang black propaganda ay binabato nung dalawang sa isa't isa. na nag-break na tandem. Kaya nga actually. Kaya syempre yung ibang tao na yan syempre dumadami rin yung natin, yung millennials and Gen Z. So nagalo-halo na siya hanggang sa ayun nga Kiko and Bam nakapasok. So nakakatuwa tong resulta ng election na to kasi kahit nakita mong may nagbabago kahit paunti-unti. There are some changes in the way elections are viewed, and not even just the Senate slates, di ba? Not just the senatorial part. Kahit sa House of Representatives, lalo na sa party list. Nagulat din ng lahat na number 1 ang akbayan. Di ba? Kasi parang, ano ba yung mga top nung sa surveys? 4Ps? Di ba yung mga ganon? ACT, CIS. Duterte Youth. Yan, yung mga top, pag mga surveys. Kaya gulat din ng mga tao nung tali na lahat ng votes for the party list, number 1 ang akbayan. Do you think ito bang sinasabi, yung pinag-uusapan natin na Gen Z and Millennials demographic, yun din yung rason ba't nanalo yung akbayan para sa'yo? Oo. Kasi, ang ganda naman lang kasi ng slate ng akbayan ngayon. That's true. Shell joke. Diba? Talagang si Percy, pangalan nun? Percy Yes. Yes, basta si Miss Representative Percy. Representative Percy. Pero kilala namin Very kayo. Opposition din yun. Di ba? Sila yung mga kilalang technically opposition kasi kaside nila Hontiveros. Di ba? Yeah. So, nakakatuwa siya kasi nakikita mo yung trend na naglilin yung tao ngayon sa progressive. Dahil nga sa nangyayari, ang gulo-gulo. Like, like si Bongbong and si Vice President Sara, lagi na nag-aaway. May impeachment. Tapos, ayun, yung 20 kilo na bigas. Siyempre, nagsasawa ang tao. So, naghanap sila ng alternative. And tamang-tama yung timing nila. Kaya nga And may mga minalas din talaga sa alyansa dahil doon. And especially Bong Revilla. Yeah. Na in-expect ko naman siya na matatalo talaga siya this election. Really? Bakit? Kasi nung 2019, nung huling yung nanalo siya, number 12 na lang siya. Yung nagbudots siya. Nagbudots siya noon, di ba? Yung sinasabi nila na nagbudots lang, nanalo na. Very unpopular na siya noon, pero nanalo pa rin siya, 12. Nakasabit pa rin. Siya. Kasi alam ko nasa 500,000 lang yung lamang nung number 13 sa kanya. Nasagip siya kasi nag-align siya sa Duterte administration noong panahon na yun, who is very popular, si President Rodrigo Duterte noon. Tapos, wala masyadong choice noon. And alam ko, may mga tumakbo rin Liberal Party senators noon. Pero, nung 2019, sobrang tindi ng atake sa mga sa mga dilaw, kung tawagin, yung Liberal Party. Kaya talagang natalo sila. Pero ngayon, si Bong Revilla, nagkamali siya kasi nag-side siya sa unpopular na president. Kasi this time, sa current administration siya. Doon siya sa bagong alyansa. So, I guess, dahil nga din kasabay nun yung pagbaba ng trust rating sa current administration, unfortunately, naapektuhan siya. Pero kasi, ito Russell, narinig ko lagi, especially after the election, na parang opinion ng iba na kaya daw ito nangyari kasi nagsasawa na rin yung mga tao sa mga artista na tumatakbo. Do you agree with that? Sa tingin mo ba, totoo yun? Kasi, di ba, hindi nanalo si Willie Revillame who, well, in our circles, parang understood natin na parang may hindi tama dito. Pero, honestly, ito personal opinion ko to, there was a part of me who thought he was gonna win. Kasi, ang nasa utak ko, karamihan ay mga matatanda. So, well, baka very prejudiced na very ageist tong opinion ko. Pero, I can't help it, di ba? Bata kasi. So, akala ko, mananalo siya or at least makakasabit siya. Kasi, Willie Revillame yan namimigay yan ng 5,000 pesos araw-araw. Namimigay ng Cherry Mobile at ang jacket. Kaya, nagulat din ako, honestly, nagulat ako na hindi siya nanalo. Do you think totoo yun? Na hindi na appealing ang mga artista sa politics? Siguro,
wala lang choice ang tao ngayon. Pero kung may isang artista, like, si Robin Padilla kasi, nanalo siya. Artista siya, di ba? Nanalo siya kasi maboka siya. May ano siya, may pinupush talaga siyang advocacy, no, which is the federalism. Oo, yun lagi niyang inaano eh. Saka yung gusto kong supportahan si Duterte. Ito kasi ngayon, kung totoo na hindi na pinipili ng mga tayong artista, ba't nandun si Lito Lapid sa top 12? Well, that's true. Oo. Ito pa. Oo nga, no? Si Lito Lapid. Ito pa. Lito Lapid, may makinarya. Nandiyan sa Alyansya. Nakikita mo, may ano pa sila doon. May scene pa sila ni Coco Martin sa commercial niya. Diba? Nadala siya ni Coco Martin. Saka, hindi siya nadala ng Alyansa sa tingin ko. Nadala siya ni Coco Martin. Talaga? Oo. Siyempre, Coco Martin, ano yan? Pangmasa. Kung di naniniwala ang tao kay Coco Martin, bakit nanalo si Lito Lapid, diba? And syempre, Lito Lapid is also a veteran. Pero si Bong Revilla rin naman, veteran din. Ang problema kasi, siguro, dahil nga sa very unpopular na talaga si Bong Revilla noon pa. Pero si Lito Lapid, yun, lumalabas pa sa ano yun eh. Sa Batang Quiapo, alam ko lumalabas pa yun eh. Si Willie Revillame naman, alam mo naman, ba't hindi boboto ng tao yan? Bakit? Syempre, may mga ano na siya, nagko-commercial ba siya? Nakikita ka bang commercial? So, are you saying na parang kulang siya sa makinarya? Kulang siya sa makinarya. Okay. Tapos, laos na rin talaga siya. In what way? Di ba? Kita mo naman yung mga shows niya. So you're saying na parang hindi lang sa politics, in general, laos na si Revillame. Oo. Kasi kung titignan mo, alam ko nag-number 1 din si Bong Revilla noon eh. Pero, sikat na sikat siya noon. And lahat ng demographics, na lahat ng age group, fun siya. Kasi meron siyang Caps Amazing Stories noon. O, di ba? Imaginein mo yung Caps Amazing Stories. Di ba? Yeah. Like, kahit ikaw nung bata ka, sigurado napanood mo yun. Yeah. So, ganun siya kasikat noon. Ngayon, ano ba shows niya sa GMA? Sobrang nakulong siya, di ba? Yung ano yung kasama ni Harleen? Hindi ko rin alam eh. So, yun nga. Isa yun sa mga sign na, na hindi na siya popular kasi di natin alam yung we don't know anymore. Ako alam ko dati, idol ko si Caps Amazing Stories, ayan. Yun yung mga pinapanood ko. And talagang sobrang ni Bong Revilla noon. Tapos ayun, nakulong siya. So, yun na talaga yung downfall niya. Doon na nag-umpisa. So, naligtas lang talaga siya ng Duterte administration noon. Okay. Gusto ko lang balikan din kasi kanina pinag-uusapan natin yung parang role nung medyo mas batang demographic dito sa election and even during the campaign trail. And you're saying na may pag-asa pa rin naman mag-appeal yung mga artista. Then, do you think the newer generation still wants that? Etong mga millennial, Gen Z na to yung mga hindi na kasama sa mga SWS survey, mga ganyan-ganyan. Hopefully, ganun na mangyari. Na rin, syempre, tignan din ng tao yung background. Hindi naman syempre, porket artista, hindi mo na iboboto. O si Tito Soto, di ba, artista yan. Pero, kita mo naman, nanalo yan. Artista yan, TV host ng Bulaga yan, hanggang ngayon. Yeah. So, tingnan pa rin natin yung background, syempre. Siguro hindi talaga nanalo si Willie Revillame kasi ano ba experience niya? Philip Salvador, ano ba experience si Philip Salvador? So, sa tingin mo itong mga newer, well, I'm focusing din sa kanila kasi sila nga yung majority 63% or 60+%. Sa tingin mo, may pagkakaiba ba yung way ng, ano ba tawag doon? Way na, or pamamaraan ng pagkikilatis sa mga kandidato, magkaiba ba ang mga younger generation sa older generation? Oo naman, syempre. Mas magaling gumamit ng mga bata ng social media, di ba? Like, katulad nung si Bong Revilla nga, nag-umpisang bumagsak yung popularity niya dahil sa social media. Makikita mo pa yung mugshot niyan, nag-up pa yan sa newsfeed, di ba? Di ba? Yan yung yan yung mga hindi mo napapansin na effects na talaga nagiging popular na yung mga candidates. And ayun nga, siguro, kung titignan natin, yung sinasabi mo na kung may boboto pang artista, hindi ko alam kasi wala akong nakikitang artista ngayon o celebrity na na-appealing, na may talino. Oo. So, hindi ko siya sure. Tingnan natin sa 2028. Diba? Let's say, Di ba, malay mo? tingnan natin, let's say tumakbo si Vic Soto.
Sa palagay mo, di mananalo si Vic Soto sa senador? For senador. Oh, well, mataas ang taras sa rating di ba? Diba? So, hindi, parang, I mean, yung mga lang, yung pang Gen Z na mga artista. Kunwari, laging gina-joke ng mga Gen Z na, presidente natin si Nadine Lustre. Yung mga ganun. Alam mo ba yun? Oo, nakikita ko ba si rin. President Nadine Lustre? Oo, kasi very yung advocacy. Yung mga ganun. Pero, iniisip ko lang if, kasi joke yan di ba? Understood ng karamihan na that's a joke. Yan. Sasabihin mo sa Twitter na president natin si Nadine Lustre. Pero, do you think magta-translate talaga yun sa votes? Hindi naman. Hindi naman syempre. Kasi joke lang din naman yun. And kung titignan naman natin, titignan na syempre ng tao yung background niya. Sino ba sila din Lustre, di ba? Meron ba siyang advocacy na pinupush? Di ba? I think maganda yun. Again, I don't want to come off na parang gino-judge ko yung older generation. Kasi I'm sure those people have their reasons. Ako talaga personally, ayoko yung sinisisi yung voters. Alam ko may very normal na yun sa social media na tinatawag yung mga botante na bobo and stuff like that. Pero ako kasi personally, mas okay na tingnan natin yung systematic problems. Bakit ganito yung mga binoboto ng mga ng masa ng mga botante? Which is, di ba, yun naman yung totoo. So, bakit Mrs. Piga? Yun nga, yung sabi nga ni Professor Tehanki. Yes. Na walang bobong botante, pero merong bobong politiko. yan yung ano niya, yan yung parang sinasabi niya. Kasi, bakit mo naman sisisiyan ng mga botante kung yun lang yung alam nilang choices, diba? Oo, kasi una, there are times na limited yung choices ng mga voters. Second, there are times where they are underinformed or misinformed. I don't know if underinformed is a word. Pero hindi sila na-i-inform ng maayos na ito pala yung nagawa ng kandidatong to, baka wag mo iboto. Hindi nila alam. Di ba may possibility na ganun. And third, there's that element of, una yung utang na loob. Di ba? Pag may utang na loob sila sa politician, and yung pangalawa kung may takot sila sa politician. So yung feeling ko yung dalawang yun magkasama yun. Kasi may times na ang mga botante, nagkakautang na loob sila sa politikong may binigay sa kanilang programa man or whatever. Pero may times din na takot sila. And I think that is a reality. Hindi lang natin napag-uusapan masyado. And balikan natin yung isang interview na nagawa natin with Dr. Mike Pante, from Contradaya. Di ba yung pinakaunang episode natin ng Deep Dig? Sabi niya talaga, it's not really utang na loob, it's more of fear. And I think that is present. So ayokong isisi yung voters. Pero at the same time, it gives me hope personally na nag-iiba na rin yung method ng mga younger generation sa pagpipili ng mga kandidato. Diba? So sa tingin ko nga, may mga tumatanggap dyan pero mautak na like. Tinatanggap nila pero iba iboboto nila. Pero siguro nare-realize din nila na hindi naman malalaman nung nagbigay sa'yo. Siguro, oo. Pero meron niya, sabi nga ni Dr. Mike Pante na meron talagang mga lugar na namomonitor ng politiko. Nakakatakot siya, di ba? So, pag probinsya? Nakakatakot siya. Ayoko magbigay ng opinion about that kasi nandito tayo sa city Kasi ang sabi ni Professor Mike Pante, nangyayari yan sa countryside. Talagang mas madali ma-monitor. Yung mga ilan lang yung population ng barangay, yung 50 lang kayo. Yung napapanood nyo sa balota ni Marian Rivera, nangyayari talaga yun in real life. Di ba? Yung pinapanood talaga ng politiko or ng kandidato yung mga action or mga ginagawa ng mga botante. So, ayun. Sinabi ko lang yun para sabihin na I think wag tayo maging masyadong harsh sa mga voters no matter which demographic they belong to. Kasi yun lang naman yan Ito, biktima lang talaga sila ng sistema. Tignan mo, yung yung mga education system natin, yung television natin, media natin, ano ba mga pinapalabas. And speaking of sistema, balikan ko lang din ulit yung pag-uusap natin tungkol dun sa the youth, the millennials, the Gen Z, na mention mo na isa sa rason kung bakit hindi na appealing si Bong Revilla kasi on social media, yung parang may negative. Negative na talaga black propaganda na nangyayari. So, sa tingin mo ba, posible na itong black propaganda na to or whatever type of campaigning online really translates to votes for the younger generation? Kasi parang if you compare siya sa dating way of campaigning, nung hindi pa popular ang Facebook or whatever,
TV, radyo, house to house, yan, Oo. mag-motorcade ang mga politiko, di ba? Hanggang ngayon ginagawa nila. Di ba? Ang lalaki nga ng gastos nila. Pero feeling ko, ang laki ng focus na nila ngayon sa social media. Kasi nakita ko rin yung interview din nila, Chal Jokno, na para sa kanya daw, ang reason daw bakit nanalo yung akbayan for him, kasi ang lakas ng campaign nila online. Oo. Do you think that's effective? Totoo naman, effective naman yun. Yung sinasabi mo kay Bong Revilla, hindi siya black propaganda kasi totoo naman yun. Di ba? Well, oo nga. Totoo naman yun. Hindi naman siya fake news na nakulong siya dahil sa pangungurako. Hindi naman yung misinformation. Totoo nangyari and naman. meron talaga siyang, pinagbabayad talaga siya ng sandigang bayan ng dandang milyong piso na isoli daw yung pera na hindi ko alam kung anong naisoli ba. And yun nga, yung ganun na talaga ka-powerful talaga yung social media kasi nila like representative-elect Shell Joke, no? Sobrang lakas yun sa social media. And very siya. Medyo talaga ng 2022 lang talaga, mas malakas lang talaga yung, alam mo yung criticism sa kanila. Pero ngayon... Kasi malakas din ang social media presence ng admin. Diba? Lalo na Duterte. Ang lakas nila sa social media. Ang lakas niya talaga. Tsaka ewan ko, well, we are fact checkers as well, journalism students tayo. And we know that. It's a system. Diba? They have literally networks. At ngayon, hindi lang sila, kundi a lot of politicians na in all aspects of the aisle, nakikita natin to, na nagbibuild na sila ng mga networks. Well, we call them troll networks. Pero troll networks. Yun talaga kasi sila. Na binibuild talaga nila online this type of system or whatever to help with their campaign, to help with their candidacy. So, ang tanong ko sa'yo is, sinasabi ni Representative-elect Chel Jokno na yun yung rason ba't nanalo yung akbayan, ba't yun yung nanalo yung mga progressives, then do you think it's possible na mabiktima naman ang mga voters ng black propaganda, ng negative campaigning through social media? Oo naman, possible naman. Kasi, kapansin mo, nanalo sila. Kasi, yung dating matibay na, yun nga, yung sinasabi natin, Team Kadiliman versus Team Kasamaan, naghiwalay na. So, imbis na isa lang yung target nila, imbis na lahat sila focus dito. Sa isang target. Ang nangyari, gumanito. Away sila. Sila yung nag-away ngayon. Naging internal conflict. So, ang nangyari ngayon, sila Shell Jokno, yung mga progressive, sila Bam Aquino, Kiko Pangilinan, nakakaano lang sila sa social media ng libre. So, wala talagang So, kung mapapansin mo, Bam Aquino nanalo, number 2. Di ba, nung pagkatapos niyang manalo, pinag-usapan kung ano yung credit niya doon sa Free Tuition Act. Doon lang siya lumabas nung nanalo siya. Kasi kung talagang well-orchestrated yung talagang network na yan, sapat noon pa yan pinag-usapan. Di ba? Napansin mo rin, di ba? And ayun nga. Parang lumalabas lang yun nung parang last few weeks na ng campaigning. Tapos nung nanalo na siya. Actually, nakita ko lang siyang sumabog talaga nung nanalo na siya. Talagang, before. Talaga meron na last siyang... few weeks of campaigning, yun yung pinupush nung team niya na isa siya sa mga sumulong nitong bill na to. Ganyan. Tapos, naging debate na siya nung nanalo siya. Yes, ganun. Tapos, yun nga yung... lagi naman ganyan, di ba? So, kung titignan natin, kung maapektuhan ba yung mga new generation, oo naman, maapektuhan. Lalo na titignan natin yung education system natin, Diyos ko. Kikita mo naman, ilang percent ba daw ang functionally illiterate sa Pilipinas? 18 million. Yes. 18.9 million if I'm correct. Na nakagraduate ka na sa senior high or high school. Pero you're functionally illiterate. Oo. Which means? Na hindi ka makapag-comprehend ng simpleng story. Nakakabasa ka, nakakasulat ka, pero yung comprehension, hindi mo maintindihan. Hindi mo maintindihan yung binabasa mo. Which is more problematic than being actually illiterate. Diba? Sa totoo lang. Kasi madali ka mabiktima. Diba? Madali ka mapaniwala. Pero hindi natin sila sinisisi kung bakit sila ganun. It's a systematic problem as well. Problema na, biktima sila ng sistema rin, sa totoo lang. But still 18 million na tao. So for sure, maaapektuhan din yan sa social media, especially everyone is on social media. So, pag hindi ka nakaka-comprehend ng maayos or hindi ka nakakapag-critically think, lalo na very powerful ang misinformation sa social media, pag election na,
pag mga kumakandidato na itong mga to, napakahirap ma-comprehend yung mga libo-libong impormasyong nilalabas tungkol sa mga kandidato. Di ba? Pag campaign season na. Di ba? Kaya nga lalo na ngayon, syempre, yung Facebook talaga yan, lahat ng tao ginagamit niya sa Pilipinas. So talagang doon na talaga focus ang lahat. Ito rin, siguro this is one of my last questions. Kasi gusto ko rin gusto ko pag-usapan natin yung ano na yung after neto. Kasi we're now a few days in after election. Alam na natin kung sino mga nanalo. Marami lang nangyayari talaga sa politiko ngayon, especially because of the things going on in the administration. Pero, ito kasing saying na to, laging sinasabi, na campaigning starts after the election. Tama. Diba? The day after yan. the election, doon nagsistart ang campaigning. Kasi, pagkatapos nilang makita ang resulta, itong mga kandidato, itong mga politiko na to, nakita na nila yung mga kung sino nanalo, pag-aaralan na nila yan. Anong next natin gagawin? Di ba ganun naman talaga yan? Strategy yan eh. Tama. So, sa tingin mo, may magbabago ba sa campaigning strategy ng mga politikong tatakbo sa 2028? Especially after this results came in. Kita mo, di ba sabi mo nga, nag-umpisa ang kampanya pagkatapos ng eleksyon. So makita mo kagad ang mga news ngayon, si Senator Risa Hontiveros, tinatanong na siya kung open ba siya maging presidente. So ngayon pa lang, di ba? Makikita mo na 2028 na kagad ang pinag-uusapan. Diyos ko, wala pa tayo. Parang gumagawa na agad ng mga tandem-tandem yung mga tao. Ito gusto kong presidente, ito gusto kong vice president. Gumagawa na sila ng tandem ngayon. So tingin ko, yung magiging strategy nila is the same na rin siguro. Kunwari sila Senator Risa Hontiveros. Tingin ko magiging strategy nila is the same na lang din na aalisin na nila yung naging mistakes nila ng 2022. Kasi noong 2022, makikita mo na pasensya na sa kung sasabihin ko, pero parang may superiority something yung mga supporters nila na hindi siya naging parang elitist yung naging dating. Na parang, gets ko. Parang kami yung matalino, dapat makinig kayo sa amin. Yun yung naging na mistake. Hindi nila ginawa ngayon. Kaya nanalo. Di ba napansin mo, sobrang tahimik ng mga... Hindi naman sa tahimik, but more like nag-iba sila ng, ano ba? Hindi ko tactic? sila, Hindi ko alam. Kasi hindi ko sila nakikita ngayon sa social media na nag-aaway-aaway na gano'n. Kasi yung gano'ng kalala as like last kasi time. sa newsfeed ko, nakikita ko kagad away eh. Yeah. Pero kung siguro, nag-focus sila sa platforms. Oo nga eh. So, siguro tingin ko sa 2028, gano'n na lang din gagawin nila. And very confident. This is for the progressives. This is for the progressives. And mas magiging, mas magiging friendly yung campaign nila sa Gen Z and Millennials. Paano naman dun sa current administration and sa, hindi natin matatanggal to, sa Duterte, sa slate nila, ano ba tawag sa kanila? Alyansa nila. Hindi ko alam kung ano tatawag. Pero yung side nila, sa tingin mo, ano yung mangyayari naman after the results came in with their side? Siguro kay Vice President Sara Duterte, alam naman natin tatakbo yun sa 2028. Well, pero wag muna siya ma-impeach. Yun nga eh. Tingnan natin kung anong mangyayari sa impeachment. Kung di siya ma-impeach, siya talaga, isa siya sa mga magiging top candidates. Pero hindi natin alam kung paano yung magiging campaign nila, kung magiging attractive ba to or popular sa Gen Z and Millennials. Pero kung titignan kasi natin, yung slate niya rin nanalo din eh. Yeah, actually, yun nga eh. Yun yung gusto kong malaman is, if by 2028 ba, will they be still appealing to the voters in that magnitude? Oo naman, kasi meron naman kasi yung sila Duterte, may mga bailiwick talaga yan na like lalo Mindanao, na sa Mindanao, Visayas, Mindanao area, sa Visayas, baba. So yun din siguro yung titignan ng progressive kung paano nila mag-a-appeal doon. Mag-a-appeal sa Visayas and Mindanao. Kasi hindi siya nakuha ni Marcos eh. Alam mo naman yung ginawa ni Marcos nung gitna ng campaign period na may pinahuling niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, nangyari, nawala yung popularity. Ano sa tingin mo yung magiging tactic naman nung side nila Marcos? Well, after this election came in di ba? Well, naman natin. Ngayon, dahil sa very unpopular siya,
ano na lang siguro, seryoso tong sagot na to tingin ko maglalay low siya para hindi siya makasuhan. Kasi actually, that would make sense kung ganun nga. Kasi ganyan ang mangyayari kay Marcos. Siguradong may mangyayari sa kanyang something na pag umalis na siya sa kapangyarihan. Dahil nga dun sa imbis na nag-form siya ng alliance, lalong dumami. First, nangyari kay Villar. Umalis si Camille Villar, di ba? Pero parang binalik din nila na hindi ko na Hindi alam. Hindi siya bumalik. Pero part pa rin siya ng alliance. Si mga Duterte, kaaway niya. And possible, itong sila Hontiveros maging kaaway niya dahil nga yung nangyari doon sa, yung tawag niya doon sa pinupush na batas ni Hontiveros noon, na binatikos niya. Ano yun? Yung sex education? Sex education, di ba? Vineto niya yun. So talagang kung titignan natin, maraming, imbis na dumami yung kakampi ni President Marcos, lalong dumami. Dumami yung kalaban niya. Titignan din natin yung mga nanalong, yung kasalukuyan 24 yung 24 na senator sa next Congress. Hati, oo. Hindi siya, that's so interesting to see kung paano magiging takbo ng Kongreso. So nakikita ko na mas magiging independent ngayon ng Senate. Hindi katulad dati na susunod super sa majority. admin. Kasi meron na tayong Kiko Bam, meron tayong Hontiveros. Sige, since yun na yung sinabi mo, this will be my last question na talaga. Ano na yung nilulook forward mo in the next few years? Lalo na may bago na tayong set of senators and set of congressmen and even in the local. Well, sana magkaroon lang ng balancing Senado. Kasi I agree. Gusto ko lang kasi para sa akin, gusto ko yung Senado na may check and balance. Yes. Yung may opposition, na actual opposition na may numbers. Hindi lang numbers. Kasi dati ang opposition si Senator Risa. Yeah. Yun lang. Ano nun? Yeah. Pag sa Senado, kailangan din natin numero. Yes. Paano natin ipupush yung mga lalo na pag magde-decide na sila ng kung ano-anong bills and stuff, di ba? Kailangan, lalo na pag mga investigations nila. Ang hirap pag walang opposition kasi masusunod lang ang admin. And look, no matter who the administration is, kahit napakagandang presidente pa yan at ang dami niya ng magandang na hatid sa mundo, napaka-important pa rin nung sinasabi mo na may checks and balances in the Congress, lalo na in the legislative branch, di ba? Pero dun sa House, di natin alam. Sa House, pero ngayon, naglulutuan na sila dun Kaya nga So, hindi natin alam kung ano mga mangyayari. So, ang excited pa ako dito kung ano yung mangyayari sa SORE. Ayan na nga, di ba? Nakikita na natin na si Marcos is, okay, bati na tayo. Oo nga diba? Sabi niya. Oo nga, totoo. Bati na tayo. Yung sa interview niya with Katunying? Katunying. Bati na tayo. So, bakit ka makikipagbate, di ba? Kasi nakikita mo na na-overwhelm ka na ng kalaban mo. Politika. May Duterte Black sa Senado. Oo nga. May liberal sa Senado. Tapos hindi pa natin alam kung sino yung mga sasali sa Duterte Black. Yun din Hindi natin alam kung sino yung magiging susunod na Senate President. Makikita natin niya sa impeachment. Yeah. Lalo na yung impeachment na yan. Everyone's talking about it. And feeling ko yung magiging actions ng admin ay, feeling ko, magbabago yun based sa kung anong magiging takbo ng impeachment. Di ba? And maraming kabataan siguro, or ngayon, yung first time nila mapapanood yung impeachment. I think isa na ako doon. Tama ba? Isa ba ako doon? Never pa ako naka-experience ng impeachment in real life. Live. Kasi ang last na natin, impeachment kay dating Supreme Court Justice Renato Corona. Which is? No. Kay Sereno pala. Pero hindi siya natuloy kasi nakuwaranto na siya ng Supreme Court noon. So talagang ang major talaga na impeachment is kay which is, Renato Corona. Sobrang tagal na nun. 2011 lang yata. Buhay pa naman ako. Buhay na ako nun. Pero hindi pa ako aware. Hindi ko na siya maalala actually. Hindi pa ako aware sa politics. So yun nga, tingin ko yung impeachment na mangyayari ngayon kahit ilang buwan lang yan. Sobrang maapektuhan yan yung mga kabataan. And makikita talaga nila kung paano mag-work. Sobrang ganda ng slate ng Senate ngayon actually. Kasi alam mo na yun, syempre. Alam mo lang sino mga hindi nakapasok. Pero mahalaga rin You're saying na parang
at the very least, they have a level of competence. Oo naman. Yan ang sinasabi. Oo naman. And I think I do agree. Oo. Kasi no matter how much we align with a candidate, with a senator or what, ang very important talagang aspect is kung competent pa talaga yung senator, di ba? Or yung nasa posisyon. Kasi imaginein mo, wala kang experience sa politika, tapos artista ka pa, tapos magiging senator judge ka. Imaginein mo yun, di ba? Hindi naman hindi naman sa nangahamak ako, pero come on, ano yan, mahalaga yung impeachment, part ng role ng Senate yan. And judge ka. Bago ka maging judge, ilang taon bago ka maging judge. Tapos sa Senate, instant senator judge ka, di ba? So, ayun nga, tingnan natin. Makikita talaga natin. So, maraming mga kabataan na may inspire, maraming kabataan ang maaring, alam mo yun, malaman kung ano yung pipiliin na sa 2028. Kasi ngayon pa nga lang, di ba, tama ka. Ngayon pa lang pinag-uusapan na. Paplanuhan na Oo, nila yan. pinagpaplanuhan na. Dahil journalism students tayo. And hopefully, ang mga kabataan din, aayusin natin ang pagboboto, papanoorin natin, babantayan natin ang bawat kilos ng government. Kasi tayo din yung maapektuhan. So sana, kahit hindi, beyond this show, bini-breakdown natin lahat. Pinapanood natin lahat. Please, manood ng balita. Educate yourself as much as you can. Dahil kahit anong magiging resulta man ng eleksyon, tayo pa rin ang maapektuhan. So, I think that's all the time that we have, Russell. Masyado na tayo napapadaldal. Ang dami. We can talk about this for days kasi ang dami kailangan abangan after the election. But I think that's all the time we have for today. That's it for the Balota Breakdown. Once again, I am Gwyneth Aristo. And I am Russell Aguila. Thank you so much for watching.